Maya pabengi kay kong ang kabalin. Maya pabengi. Alas 9:43. Ngayon po ay Biyernes, November het 2024. November het. Welcome po sa ating programa Dr. Love Radio Show until 11:30. 2 oras po ang programa natin. At ngayon po ay Biyernes. Palapit tayo ng palapit sa Kapaskuhan. I'm telling you. So, samahan niyo po kami. At sa mga taga... Pero torpido pa rin ako. Sa mga taga Antipolo, taga Tanay, taga Pililia, taga Cainta, ano pa ba? Cainta, Taytay, Antipolo, Pililia, Teresa, dyan sa gawin ng Laguna, Paete. Dinamoy pati Laguna. Ang layo na nun. Magkita-kita ho tayo. Bukas po, araw ng Sabado, November 9, imbitado kayo sa grand launching ng True FM at saka ng True TV dahil nasa radio at television na po tayo. Magsasama-sama tayo together para po sa totoong serbisyo at saya, kapatid. Mula alas 7 ng umaga, bukas hanggang alas 8 ng gabi. Tatagal ba kayo ng ganyan sa Inares Center, Antipolo City? Punong-puno ng mga sorpresa at mga activities, may job fair, medical mission at mamimigay ako ng candy. At siyempre ang sumbungan ng wanted sa radyo, si Senator Raffy Tulfo ay naroon din po. At higit sa lahat, fun booths at my free concert with MQAA artists at makijamming na rin po tayo sa paborito niyong banda, Grace Note, banda ni Cleggy at ang Six Cycle Mind. Siyempre, present po mga favorite ninyong True FM anchors na magkikita-kita bukas doon. Huwag ko kayong pahuli. Sugod na bukas. Sama-sama together, November 9, alas 7 ng umaga sa Inares Center, Antipolo City. Gusto niyo makita yung producer ko? Si Jenjen Morales. Nandun po. Pag nakita niyong nagliliwanag ang isang lugar ng Inares Center, yon si Jenjen. Grabe, no? 9:45, 47 days to go before Christmas. Diyos ko, 45 ay 47 dias na lamang po at Paskong Pasko na. Ano ang inyong iahanda sa Noche Buena? Yan. Ano ang iahanda nyo sa Noche Buena ngayong 47 days to go to Christmas? Alam ko, Merry Christmas! Hotdog, spaghetti, macaroni salad, chicken salad, queso de bola. Ay, hindi queso de bola sa ano pa yan? Sa New Year pa yan, New Year's Eve. Hamon. Si Mike, meron siyang queso de bola. Sarap, ano? Yung queso de bola, yung bang kulay pula na nakabalot sa queso de bola ay kinakain? Bakit hindi? Yun ang kinakain ko eh. Tinatapon ko yung nasa loob, yung kulay dilaw sa loob. Ang kinakain ko yung kulay pula na nakabalot sa queso de bola. Hindi ba kinakain yun? Kaya pala nasisira ang tiyan ko. 9:47 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Unang bahagi ng ating programa. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual para sa araw na ito ng Biyernes, 8 ng buwan ng Nobyembre. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 1 hanggang 8.
Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Aalisin ako ng aking amo sa pangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko ng aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkanong utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, etong kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at palitan mo, gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, ganong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Etong kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa kautusang ipinamalas o katusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Salamat po, 9:52 is our time at syempre ito yung bahagi ng ating pagkakaloob sa inyo para mapanood po ninyo ang ating tampok na episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito yung mga napapanood ho natin sa face-to-face sa TV5 na simula po sa Lunes. Simula sa Lunes, magsisimula ng alas 4 ng hapon, Mondays to Fridays, alas 4 ng hapon sa TV5, ang bagong mukha ng face-to-face. Mga bagong istorya, I'm telling you. Very interesting stories. Mapapanood po ang face-to-face, harapan, bagong mukha sa November 11. At syempre po, maaari din kayo magkomento sakali pong madinig nyo o mapanood nyo ang ating itatampok ngayong gabi na uy, ganda na kuha ko dyan. Diba? May mukha ka bang ihaharap? Yun. Kung nais po ninyo magkwento, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment sa ating live stream o dili kaya tumawag kayo sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Patingin nga uli nung picture na yon. Kaya ba? Tingnan ko nga, parang seryoso talaga, galit, ano? Oo, galit talaga si Dr. Love. Kasi may mga issues po talaga na talagang nakakainit, nakakakulo ng dugo. Ganyan kaseryoso at determinado. Ang galing ng cameraman nila, ang husay. Face-to-face, harapan sa Lunes po yan. Lunes na, alas 4 ng hapon. Ay, meron pang event, launching ng face-to-face. We have been asked to go to Cubao. Kasi merong event doon, andun lahat ng staff ng face-to-face, buong crew nandun. Abangan nyo kami sa Monday, dyan sa Cubao. Hindi ko alam kung saan sa Cubao. Anyway, narito po ang ating tampok na episode ngayong gabi, Pinamagatang Suwail Kang Anak. Narito at panoorin natin. Ang inirereklamo ninyo, Ate Lorna? Ang anak ko pong si Patricia,
Bakit nyo ano po? inirereklamong anak nyo? Ano po kasi siya, sobrang pasaway po, tapos ano po siya, suwail na anak. Grabe po siya kung mura-murahin niya po ako. Akala mo po, hindi niya po ako nanay. Nahihirapan na rin po ako kasi po iniiwan niya sa akin yung mga anak niya. Okay, Ate Lorna, ilang taon siya nung nag-umpisa siyang nakitaan mo na ng pagka-bastos sa ina niya? 9 years old po. 9 years old? Opo. Paano? Ba't ganun kaaga? At paano? Nano po kasi napabarkada po siya. 9 years old, nagbarkada na? Opo, nag-aaral po siya, tinatakasan niya po ako, umakyat po siya sa bintana. Para lang po makabarkada siya, iiwan niya po. So, ang 9 years old ay grade? Grade 4. Grade 4. Grade 4. Ilang taon na itong anak ninyo ngayon na si Patricia? Ano na po, 21 na po siya ngayon. 21. Opo. So, paano siya hanggang sa naging teenager siya? Ano yung mga karanasan na naranasan ninyo? Ayun po, nung nag-asawa na po siya ng 15 years old, nakapag-asawa po siya. Tapos, nanganak po siya ng 16 years old. Pagkapanganak niyo po ng 16 years old, siguro po mag-iisang taon na yung anak niya, iniwan niya naman po sa akin. Bumalik na naman po siya sa pagbabarkada. Nasaan yung tatay ng apo mo? Ano na po sila, naghiwalay din po. Asawa as in nagpakasal? Hindi po. Okay, nagsama, Opo, nagsama po nakipag-live-in. sila. Okay, so asan ang asawa ninyo? Ang tatay ni Patricia? Ano po, yung tatay po ni Patricia, patay na po. Nakapag-asawa po ako ng pangalawa. Na nakapag-asawa kayo ng Opo. pangalawa. Hindi ba sa tingin mo nagre-rebelde lang si Patricia? Ayun nga po ang alam ko, nagrebelde po. Kasi nung maliit po siya, lagi niya po sa akin sinasabi, Mama, bakit ganyan ka sa amin? Mas mahal mo pa yung pangalawa mo kesa sa amin. May pagsisisi siya Opo. na bakit parang mas mahal mo o nakuha ang atensyon nila na dapat para sa kanila, nakuha ng atensyon nung kinakasama ninyo, yung pangalawang ama. Opo. So, nanganak si Patricia. Nasaan na yung anak niya ngayon? Ano po, kasi po hindi ko na rin po kaya. Yung ginawa ko po, binigay ko na lang po doon sa kapatid ng asawa niya. Ano sabi ni Patricia nung kinuha mo yung anak niya? Sabi, ang galit na galit nga po siya sa akin nung binigay ko ron. Tapos ang ginawa niya, sa tambay-tambay niya, humanap na naman siya ng ibang lugar. Nakapangasawa na naman siya ng pangalawa. Okay, may kinasama na siya ulit. Opo, pangalawa. May na-live-in na naman siya. Gusto nating marinig si Kuya Alex, meron kang follow-up question. May anak ba siya sa pangalawa? Meron po. Ako na naman po nagbabantay. Lahat na naman po ng gasto sa akin, lahat gatas. Andito na! Siya ang itinuturing ni Lorna na walang hiyang anak. Totoo ba ang paratang sa'yo, Patricia? Pasok! Napakasinungaling ng nanay! Bakit? Ano ba yun? Bakit? Bastos ka ka na! Wala akong kwenta! Patricia, sa lahat ng mga nanonood, himay-himayin po natin kasi medyo mabigat itong ating episode today. Pakinggan natin si Patricia. Totoo ba, Patricia, teenager ka pa lang, ikaw ay pasaway na raw? Opo. Bakit ka naging pasaway? Nagrebelde ako simula nag-asawa siya ng iba. Ilang taon ka no nung 6 nakita mo? years old. 6 years old. Simula nung nagsama sila, di niya ako tinanggap na anak. Pinagdadamutan pa nila ako sa pagkain. Doon nagrebelde Hindi ako. naman, di ba kaya nga lakad kami nag-aaway? Tinataguan mo ako, di ba? Tapos? napagkakain sila sa labas sila. Napakasinungaling mo. Napakasinungaling mo, totoo yun! Sinungaling Talaga, totoo yun! Ilang kayo Wala magkakapatid, talaga. Patricia? Dalawa sa una, 3 sa pangalawa. So, Patricia, kailan mo huling nakita yung anak mo? 1 taon binigay na ni mama doon sa Bulacan. Tapos, Simula nun naging... hanggang ngayon hindi ko na pa nakikita yung bata. Bakit di mo nakikita ang bata kung anak mo yon? Dapat alam niya yon, Ate Lorna. Ayun nga po wala willing naman sila pumunta. Ang inaano lang kasi, nung nasa kanya na naman yung anak niya, yung huli ng Pasko,
Kasi hindi ko alam yung ugali niya. Sinasaktan niya yung anak niya. Kaya ayaw na sa kanya ibigay ng... Hindi ko sinaktan kapatid yun! ng anak ng asawa niya. Nakita niyo? O, di ba sinampal mo? Kaya nga ayaw na sa inang anak mo eh. Pag lalapit ka, ayaw mo. Kasi spoiled nga eh! Kaya nga, Diba, dapat spoiled? kasi inaano mo yung Spoiled anak nyo. mo. Anong spoiled? Hindi ako nag-spoiled Sus! doon. Ikaw yung nag-ano, ikaw nagbibigay doon, hindi naman ikaw yung nanay ako ah. Ako yung Oh. nandito na. Oh, nasaan ka? Bakit binigay mo? Nalagaan mo Bakit na maayos yung pinalagaan ko anak naman mo? yun ah? Ay, ba Pinalagaan ko ah. Nalagaan mo, Oh. iniwan mo nga, di ba? Gusto nyo kasi Kasi araw-araw may pera kayo. Hindi. Anak nyo ako pag may Naman pera, naman. tapos pag wala pera ko, ano mga sinasabi nyo? Tapos ka. Pag-usapan muna natin, Ate Lorna, kasi ang sinasabi si Patricia ay suicidal. Ilang beses na siyang nagplanong magpakamatay Ayun po. sa iyong pagkakaalam. Ano na po, 4 na laslas na po siya. Oh, ang dami na. Ilang taon ka nag-umpisang maglaslas ng pulso? Pulso ba? 12 years 12 years old. Bakit, Patricia? Anong iniisip mo nung Gulong-gulo maglalaslas na ako ka? sa sarili kasi hindi ko naramdam pagmamahal nila. Hanggang ngayon. May peklat ka rin sa braso daw na hindi naman natin makikita ngayon. Bakit? Pati leeg mo nilaslas mo? Yan, nagpapakamatay siya dahil sa kinakasama niyang pangalawa kasi sobrang silosa. Dahil din sa lalaki. Opo. Ito po yung sa lalaki. Yan yung sa lalaki. Okay. So, ano nangyari? Anong pumapasok sa isip mo habang ginagawa mo to? Thinking na ang katotohanan ay meron kang anak na mag-iintay sa'yo. Anong pumapasok sa isip mo? Ako na magpakamatay kasi gulong-gulo na talaga ako sa sarili. Hindi ko na alam gagawin ko. Wala rin ako mapagsabihan ng sama ng loob. Nagbigti ka rin daw? Kaso natuputol. Naputol. Sayang. Aside from that, nagtangka ka rin daw na tumawid habang may parating na truck. Hinila niya lang ako. Hinila ka ng nanay mo. Tapos sasabihin mo, hindi kita mahal. Paano mo na naramdaman na patawid na? Kasi nga po, tumakbo po siya. Habang tumatakbo po siya, sabi niya sa akin, magpapakamatay na ako, magpapakamatay ako. Tapos sabi ko, sige, tubukan mo, magpakamatay. Bakit? Ako ba mawawala? Giniganyan ko siya, parang panakot na lang po sa kanya. Hindi ko naman po akalain, talagang didiretso siya. Kaya yung nakita ko po siya patakbo na ng highway, bigla ko po siyang hinawakan ng gano'n. Pinaganon ko siya, tapos iyak siya ng iyak. Inuwi ko na lang po siya, nilambing-lambing ko na lang para hindi na po siya bumalik sa Para gano'n. hindi tumuloy. Opo. Pero, prinovoke mo muna. Lot, magkano ang binibintang mong ninakaw ni Patricia? 300 po, ma'am. 300 pesos. Opo. Kailan nangyari to? Noong August 1 po, nung sabi niya, Tita Balot, pera ako ng damit ng anak ko. Yung anak nga niya. Sige, pasok ka lang doon sa bahay. Tapos po, nung hinanap ko po yung pera, doon ko lang po sa hiniram niyang damit, doon ko pinatong. Tapos nagdigdiray siya na hindi niya kinuwang Kayo nag... nanakaw malandi lahat ng lalaki yata. Patricia, Kasama sa akin. Totoo ba Nagbibilang na ka sa kinuha ulo. mo yung Wala akong 300? kinukuha sa kanya. Lot, eto ha, naoperahan din si Lorna, pero hindi daw dumalaw ni minsan. Talagang hindi si tumulong Patricia. yan. Pinabayaan niya. Wow. Doon, tumambay siya sa Talaga? Litex. Talaga? Nandun Kapal ka? ang mukha mo. Nandun ka? Wala ka doon. nga yung papel ni Hindi ka mama, tumulong bobo sa ka nanay mo. Wow, Nandun kapal ka ang mukha mo, nagpapakasasa wala sa ka Litex. doon. Bakit tumulong ka ba sa kapatid Pinabili mo? mo ng alak ng mga Tumulong ka tropa sa mo. kapatid mo. Di ba Walang niya ka. Naglaklak lang kayo, di ba? Huh? Ano yung totoo, Ate Lorna? Sino talagang nag-alaga sa'yo? Po. Si ano po, yung anak ko pong isang buntis, tapos sila tinulungan po nila ako kasi yung anak ko na sa barkada nga po, wala po siya. Hindi po talaga siya pumunta sa akin. Napakasinungaling mo. Isang beses lang po siya pumunta sa akin. Napakasinungaling mo. Ako naglakad ng papel mo. Dumalo siya sa Kanina akin. pa, Chess. kanina Hindi pa ko sinasabi ni Patricia na nilakad niya yung papel. Hindi po siya. Humingi lang po siya ng tulong sa barangay na kahit papaano may pandagdag lang Ako po. naglakad ng Okay. papel mo lahat. Hindi Tapos ka hindi tulong ikaw dahil ang dyan sa ano mo. naglakad. Kaya ka na-operahan. Okay, at Patricia, nakikita mo lahat ito, pero ano ba yung nilakad mo na yon? Yung Barangay, ano niya, yung PhilHealth niya, tapos yung PhilHealth. bill niya sa ospital. Wala, Tapos hindi, yung hindi tulong yun ang na- nilakad mo. Sinungaling ka. Ang nilakad mo lang sa barangay ka lang. Totoo yun. Yung Totoo yun. kapatid Ewan ko kung posible pa at ipagdarasal ko sa Diyos. Sana ay mabigyan ng isang pagkakataon pa to start anew, mabuo ang isang pamilya. Hindi ko alam kung kaya pang mabuo sa laki ng pagkawasak ng relasyon ng maginang ito. At nakapanghihinayang na makita ang isang anak na anak ng anak, tapos itatapon sa ina yung kanyang anak. Bahala ka dyan.
maghahanap ako ng magbibigay pa ng anak sa akin kasi masarap eh. Bahala ka na dyan. Yung nanay naman, ipinamimigay naman yung kanyang apo. Wala akong makitang love dito sa pamilyang ito. Mabuti pa yung nagbebenta ng tuta. Naibebenta ang tuta. Ito yung bata, hindi maibenta, pinamimigay na lang. Wala akong makitang pag-ibig. Hindi ko masisi si Patricia sa pagiging rebelde niya sa kanyang ina dahil hindi nakadama ng pag-ibig. Baka naman si Lorna ay ganyan din ang nakita niya sa mga magulang niya. And it becomes a cycle. Sana magkapatawaran. Although mahirap paniwalaan, pero naniniwala akong nagmimilagro ang Diyos. Sana maibalik at limutin ang kahinaan ng bawat isa. I will pray for you. Thank you, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat Naku, din sa iyo, tagus Mama na tagus Carla. yun. Talaga, oo. Nakakalungkot na makita yung mga anak na ganyan sumasagot. Mas mataas pa ang boses sa kanyang ina. Yung mga anak na ganyan na nagsasabi lantaran sa harap ng mukha ng kanilang ina, sinungaling ka! Kapal ng mukha niyo. Kapal ng mukha niyo. Ay, salamat sa Diyos, hindi ako nagkaroon ng anak na ganyan. Baka nakakulong na ako sa Muntinlupa pag ganyan ang mga anak ko. Ay, nako, mga nanay, mga tatay, mga magulang, palakihin nyo ang anak nyo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa Diyos. Ipakilala nyo sa Diyos ang inyong anak. Pero bago nila makilala ang Diyos, kayo muna alamin nyo at kilalanin nyo ang Diyos na ipakikilala nyo sa mga anak nyo. Kapag walang Diyos sa buhay nyo, ganyan ang mangyayari sa inyo. Ang oras natin, ganap ng alas 10:07 ng gabi. Pangalawang bahagi po ng ating programang Dr. Love Radio Show. Ngayon po ay Biyernes ng gabi. Batiin lang natin at gusto kong pasalamatan. Baka nakikinig yung ating pilgrim na si Belen Carpenter at ang kanyang kapatid na si Sister Adi. Ayan. Si Adi, hindi Carpenter apelido niyan. Si Belen lang ang may apelidong Carpenter. Kasi itong si Belen, ipinangako sa amin nung kami nagtutour sa Europa na magpapadala siya ng pagkain. Ayun. Tinupad niya yung kanyang pangako. Belen, thank you very much. Belen Carpenter and Adi, thank you so much. Si Mariví Viola ay nag-text sa atin. Finally, naalala ko na. Pinaalala ni Mariví Viola yung delicacy sa Pampanga. Ang delicacy sa Pampanga na hinahanap ko ay ang tamales. Ayon, yung tamales na nakabalot sa saging ng balat dahon ng saging pagkatapos ni-steam. Mayroong chicken strips, mayroong itlog na maalat. Wow, sarap. Namimiss ko na yan. Kailangan matawagan si Congressman Dong Gonzales para makarequest tayo ng tamales. Alas 10:26 ng gabi yung tumpak na oras. Salamat, Mariví. Thank you. Si Riza Templadong parang kape ng San Pedro, Laguna ay buwabati po ng magandang gabi sa lahat at sa buong staff ng Dr. Love na ngayon ay nakatutok sa programa natin si Riza Templadong parang kape. Magandang gabi rin kay Elizabeth Villa Gonzalo at kay Myra Bulisay at si Roy Bulisay at Zenny Dayang Hirang, ang kumari kong uod ng ganda. Mayan Kahatol, thank you. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong ay nagpadala ng mensahe sa atin. Si Lori Feria Flores ng Pasay City, maraming salamat po. Ang isa sa mga pinakamatatanda at isa sa mga pinakamatagal nang nakikinig ng programang Dr. Love, Chato Sakluti ng Novaliches, Quezon City, ay binabati natin ng magandang gabi. Engineer Mercy Santos, good evening, Pards, watching and listening to your nice program from Pasig City. Engineer Mercy Santos. Francis Anthony Gador, listening from Antipolo City, Brother June. May ibibigay po ako sa inyong portrait ng True FM Anchors.
See you tomorrow sa Inares Center. Aba, kung wala pa ako, hanapin mo si Jen Morales. Yon. Siguro darating ako dyan mga more or less. Bago magtanghalian, nandiyan ako. Hanapin mo si Jen Morales, ang ating producer. Thank you, Francis Anthony Gador ng Antipolo. Alani Hunco, good evening. Kumusta ka na dyan? Emeline Yakas, Griselda Infante. Dr. Love, lagi po kami nakikinig sa inyo. Pabati po sa aking pamangkin ng happy birthday, si Mary Jane Cabradilla. Happy birthday! Happy birthday to you, Mary Jane. Happy birthday! Sana'y mabusog mo kami. Now na. Ariel Tugbo, magandang gabi. Emiko Bundalian, Merlita Domines, or Domines, Mary Hill Clear Pablo, Leonora de la Calzada Ortega, Leonora of the Road, or Leonora of the Road, Leonora of the Street Ortega, Kane Lovely de Guzman, Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Dorina Villaruz Figueroa, Julieta Sugita ng Cabiao, Nueva Ecija, Marvin Riabad ng North Caloocan, papacheck na attendance, Lina Ho ng Claridel, Bulacan, ang kaibigan ko, G. Alindoga ng Simplicity Crafts and Frames na official framer ko. Pag meron akong mga dokumento na mga importante, dyan ko dinadala sa second floor ng SM Santa Rosa. Hanapin po ninyo, pagtanong nyo lang. Ang Simplicity Crafts and Frames, ang gaganda ng kanilang mga frames at talagang quality ang produkto. Lynn ng Brussels, Belgium, buwabati ng Friday evening. Happy blessed Friday evening. Pag-greet naman po ang friend ko na si Arnel Diwa ng Switzerland. Ang pagbati buhat kay Lynn ng Brussels, Belgium. Yung aking pamangkin, dalawang pamangkin ko nandiyan sa Switzerland. Pag kami nagawi dyan sa gawin ng Lucerne at saka Austria, pupunta kami sa Lucerne para mag-shopping. Magpapasundo ako sa kanya. At diyan kami magdidina sa kanilang bahay. Maraming salamat, ha? Jennifer Navera ng United Arab Emirates. Sa lahat po ng mga Pilipino sa United Arab Emirates, sa pitong Emirates yan Dubai, Abu Dhabi, Sharjah at marami pang iba. Hindi ko alam yung apat. Mga Pilipino po na nandyan, lahat ng mall na puntahan nyo, pag wala kayo nakitang Pilipino, bulag kayo. Diyan sa United Arab Emirates. Magkita-kita po tayo diyan sa December 28. We're papasyal kami mag-asawa diyan para dalawin yung ating mga anak diyan sa United Arab Emirates. Angelita Banato ng Pateros and Emerson Alvarez nagpapacheck din ng attendance. Magandang gabi at maraming salamat. Nag-message po sa page natin ang anak ni Nanay Rosing ng San Pedro, Laguna. Batiin daw po natin loyal listener at banding nilang magina ang makinig sa Dr. Love. Malungkot daw po si Nanay Rosing tuwing Sabado at Linggo dahil walang Dr. Love. Di manood kayo sa YouTube. Diba? Ngayong Sabado, November 9, mapapanood niyo po ang aming replay sa umaga mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. This coming Saturday, bukas, sa Channel 19, mapapanood niyo ang replays namin. Sa Signal Cable, Channel 19, mapapanood niyo po bukas, November 9, ang replay ng ating programa mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. At sa gabi mula 7:45 hanggang 9:45. Samantala sa linggo naman, 7:45 hanggang 9:45 ng gabi. So, hindi niyo na ho mamimiss, di ba? Yon. At sa mga darating na araw, alas 4 ng hapon sa Channel 5, panoorin po ninyong face-to-face. Nandun din po si Brother June, si Dr. Love. Okay? Biyernes ngayon, 10:32, babalik tayo sa ating liham kasaysayan.
Santa Claus. Hindi. Sino si Santa Claus? Inawit sa atin ng Mabuhay Singers dahil ngayon po 8 na ng Nobyembre. Palapit na po ng palapit ang Kapaskuhan. Magandang gabi sa inyo. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show na sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi dito po sa 105.9 Radyo 5 True FM at kasabayang napapanood sa Signal Cable sa Channel 19. Of course, nandiyan ang Facebook page natin, nandiyan ang YouTube and everything. Lahat ang daming platforms na hindi po ninyo mamimiss. Tutungayin natin ang isang liham kasaysayan na magpapakulo ng inyong dugo. Yan. Sa mga nakikinig ngayon, pakinggan po ninyong mabuti ang liham kasaysayan natin. At kung sakali po na meron kayong mga kasaysayan sa buhay ng tagumpay or mga suliranin na gusto po ninyong ibahagi sa ating mga tagapakinig, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama po ng inyong contact number at ng inyong pangalan. O dili kaya, pwede ko kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290 para sa live counseling. Yan din po ang numbers na pwede niyong tawagan kung magre-react po kayo dito sa babasahin ko na liham kasaysayan. No? Gusto naming madinig ang inyong opinyon, ano ang inyong pananaw sa mga kasaysayan na ating tinatalakay. Di ba? At ang paanyaya rin natin sa mga matagal na pong nakikinig sa programang Dr. Love, baka meron kayong mga kasaysayan or mga maikukwento na mga kasaysayan sa programang Dr. Love na hindi po ninyo malilimutan. Ano ang mabuting naging epekto ng pakikinig sa programang ito sa inyong pamilya, sa inyong personal na buhay? Maaari po kayong gumawa ng video, di ba? Kahit mga 3 minutes kami na mag-edit niyan, no? Video, siguruhin lang po naka-landscape ang inyong cellphone, no? Naka-landscape para ho magandang mapanood sa telebisyon. Sabihin po ninyo ang dahilan, ano ang mabuting nagawa o ibinunga ng programang Dr. Love, anong kasaysayan ng Dr. Love ang tumimo sa inyong alaala, at bakit hanggang ngayon sa tagal-tagal ng panahon nakikinig pa rin kayo sa programang ito. Pwede ho ninyong ipadala yan sa ating Facebook page sa Messenger natin, no? Ang inyong video, kami na ho mag-e-edit at itatampok po natin sa ating programa. Oras natin, alas 10:39 ng gabi. Tunghayin natin ngayon ang liham kasaysayan na tampok sa gabing ito. Again, maaari kayo mag-react. Pwede kayong tumawag sa ating programa para mabigyan natin ng pagkakataon na madinig po ang inyong opinyon. Narito ang liham kasaysayan, padala ni Diane. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Diane mula po sa lalawigan ng Bulacan. 34 anyos na po, Dr. Love. Gusto ko po sanang ilapit ang aking problema. Pero sa totoo lang po, hindi ko nga po masabi kung problema nga ba talaga ang bagay na ito. Isa po akong single mom. Ang anak ko po ay grade 6 na, kaya naman medyo nakakakilos na po ako ng maluwag. Proud po ako na sa kabila ng hirap ng buhay ay napalaki ko ang anak ko mag-isa nang walang tulong ng ibang tao. Mabait naman po ang anak ko at matalino. Kaya nga lamang po kung minsan ay humihiling siya sa akin na magkaroon ng tatay. Naiinggit daw po kasi siya sa mga barkada niya na mayroong tatay na nasusumbungan.
Sabi ko, pwede na namang ako at ang buong panahon naman kami naman talaga magkasama. At ipinagtatanggol ko naman siya kung alam kong siya ang naagrabyado at hindi niya kasalanan. Pero ayaw niya po, parang nahihiya siya sa tuwing ako ang haharap. Pagkatapos nito, itong taong ito, nadagdagan ng pinagtatalunan namin ng anak ko. Isa po kasi sa pangarap ko ay makapagtapos ng pag-aaral. First year high school lang po kasi ang natapos ko. Ang mga magulang ko kasi noon sa probinsya naniniwala na read and write lang okay na. Gusto ko naman po talagang i-pursue, kaya nga lamang po nabuntis ako at iniwan. Kaya mas nag-focus po ako na buhayin ng anak ko. Isang tabi ko na lamang po ang aking pangarap. Ngayong medyo malaki na siya, naisip ko pong mag-enroll sa public lamang po. Kaya walang gastos. Hindi ko rin naman po pababayaan ng anak ko. Inuuna ko pa rin po naman ang aking mga obligasyon sa kanya. Kaso po, lalo siyang nagalit sa akin. Ang sabi niya, tatay at buong pamilya ang hinihingi niya. Hindi kahihiyan. Kahihiyan daw po na nag-aaral ulit ako at nahihiya raw siya. Napakatanda ko na raw po kasi tapos naka-uniforme pa ako. Nadudurog ako, Dr. Love. Nag-stop na po ako. Hindi ko na pala pwedeng ituloy ang pangarap kong makapagtapos kahit high school. Hindi ko lang din masabi sa anak ko na pangarap ko ring magkaroon ng buong pamilya, kaso hindi ko mai-explain sa kanya na hindi naman ganong kadali gawin yung hinihiling niya. May mali po ba ako sa pagpapalaki sa anak ko? Mabait naman po siya, pero hindi ko alam bakit siya ganon sa akin. Siya na nga lamang itong kakampi ko sa buhay, ang lungkot lang, Dr. Love. Paano kapag nagbinata na siya? Baka iwan niya ako dahil hindi ko mabigay ang pamilyang kumpleto na gusto niya. Lalaki nga po pala ang anak ko, Dr. Love, 12 years old po. Dr. Love, bigyan niyo po ako ng payo. Paano po ba makakausap ng maayos at magpapaliwanag sa anak ko ang mga bagay na ito? Gumagalang, Diane. Maraming salamat, Diane. Baka ho may mga nakikinig sa atin ng mga listeners, aantayin ho namin ang inyong opinion. Pwede ho kayong magpadala ng inyong comment or advice sa Facebook page ng Dr. Love sa messenger natin. At bibigyan daan po natin yan. But in the meantime, yun muna ang aking piece of advice ang bibigay ko kay Diane. Diane, meron sa Bible na citation, spare the rod and spoil the child. Sa batas natin sa Pilipinas, bawal na ngayon mamalo ng mga anak. Ang sarap kasing manggaya. Ganyan sa Amerika. Ang mga anak sa Amerika ay hindi pwedeng paluin, hindi pwedeng disiplinahin sa paraang gusto natin. Dahil tinuturuan ng mga teachers na mag-dial ng 911 at isumbong ang mga magulang nila kapag sila ay pinalo o sinaktan at kakasuhan agad ng gobyerno. Ang galing. Kaya, hindi naman lahat hindi lahat. Iba ang mga anak ng Pilipinong nasa Amerika na lumaki sa Amerika. Hindi lahat din. Merong mga matigas ang bungo. Tingnan ninyo at ikumpara ang mga kabataang Pilipino na dito lumaki at dinisiplina ng mga matatandang katulad namin.
At tingnan ninyo ang mga anak ng Pilipino sa Amerika na doon lumaki. Again, hindi lahat. Pero malaking porsyento ang balahura, ang mga bunganga ng mga bata at tinatakot ang mga magulang. At ang mga magulang natatakot naman kasi makakasuhan sa 911. Ayan ang napala nyo. Naalala ko, yung aking anak na si John Joseph. Ngayon may asawa na ho yung anak ko . Meron na siyang sariling pamilya. When he was about 3 or 4 years old, isinama ko yan sa grocery. Ang grocery sa Amerika, miski naman dito ginagawa ng grocery, kung saan nandun yung cash register, yung cashier, nandoon ang mga candies na mga makukulay, nandoon yung mga tsokolate, nandoon mga lollipops. Yung aking anak, nagpipilit na bumili ng candy na yung pambilog-bilog na ganyan, different colors. Sabi ko, wag. Kasi masisira ang kanyang ngipin. Meron naman panahon na kumakain siya ng matamis. Pero, yung panahon na yun, hindi ko talaga pinayagan. Ang ginawa ng bata, talaga nagpalahaw ng iyak. Oo. Nagpalahaw ng iyak yung aking anak. At nagtitingin na ng mga tao sa amin. Babayaran ko na lamang yung yung grocery. Bibigay ko na lang credit card ko . Napahiya pa ako. Sabi ko doon sa cashier, babalikan ko na lang. Inilabas ko yung anak ko dahil hindi mo pwedeng disiplinahin doon sa harap ng maraming tao. Nilabas ko, dinala ko sa kotse. Bukas naman ang pinto ng kotse. Umiiyak ang bata. Kinakausap ko ang bata. Sabi ko, you cannot have everything that you wish. When I say no, I mean no. And you should learn that by now. Aba, mamaya, ito na ang mobile patrol ng pulis. Ito na ang mobile patrol ng pulis ng West Covina. At tinatanong na ako, bakit umiiyak ang bata? Pagkatapos tinitingnan ng katawan ng bata kung may pasa or something. Yun, sabi ko, tinuturo ako ng disiplina yung anak ko. Wala naman sila nakitang pasa. And this is how Filipinos discipline their children, sabi ko. Kasi kapag pinabayaan po natin ang mga anak natin, sumasagot-sagot sa atin. Makakalakihan po yan. Akala ng mga bata, tayo ng mga magulang, tau-tauhan na susunod lamang sa kanila. Spare the rod and spoil the child. Hindi ho pwede sa bahay ko yan. Sinasabi ko sa mga apo ko, kahit mga binata na mga apo ko, kung gusto nyong magtaas ng boses sa magulang nyo, huwag nyong gagawin sa loob ng bahay ko. Dahil lalabas kayong una ulo. Sisipain ko kayo palabas ng bahay. Mabuti yung mga anak ko lalaki naman, mga apo, ano naman sila? Disiplinado. Hindi ko pwede sa akin. Ako ang magulang, ako ang magde-decide dahil wala kang alam. Bago ka palang lumalaki. And you should learn from me. Kapag ganyan ang ginawa mo, may paraan para, may paraan para madisiplina ang mga bata. Kaya ako kinukwento sa inyo, standby sugar, ha? Kaya ako kinukwento sa inyo kasi may paraan. Hindi ako namamalo ng apo ngayon. Kasi ayoko namang si Brother June ng Dr. Love kasuhan ng gobyerno at makita niyong nakakulong, ayoko naman ng gano'n. So, sumusunod ako sa batas. Hindi ko po pinapalo ang mga apo ko. Alam niyo, pinakamagandang paraan ng pagdisiplina sa mga apo ngayon na matitigas ang ulo at ayaw sumunod, ginawa ko na po ito. Yung isang apo ko na ngayon ay dentista na, nung bata pa siya, usapan namin, a-attend siya ng party kasama ng mga kaibigan niya. Babae ito, ha? But she should be home by 9 o'clock in the evening. Kung gusto niya, uuwi siya sa bahay ng 9, makakaulit siya. Di ba? Pero masyadong maaga po yun, Papu. I don't care. I said 9 o'clock you should be home.
Siguro, sinusubukan ako ng aking apo, hindi umuwi ng alas 9. Dumating siya alas 11 ng gabi. At hindi po natutulog si Brother June. Inintay ko yung aking apo. And I opened the gate. Sabi ko, what time is it? Tinignan niya, it's 11 o'clock po. Anong usapan natin? 9 o'clock po. Well, may kasalanan ka ba? Opo. Okay. Hand me your cell phones. May dalawang cellphone siya eh. Binigay sa akin yung isa. Sabi ko, I need the other one. Dalawa. Bakit po? You're grounded. Grounded for 15 days. Walang cellphone. Alam nyo mga bata ngayon, tanggalan mo ng cellphone, 15 days, parang pinatay mo na yan. And be firm. Be firm. Pag sinabi mong bawal, bawal. Hindi pwedeng mahina ka kasi lulukuhin ka ng mga bata. From then on, alam na ng mga apo ko kung paano tinitingnan ng orasan sa relo. At alam nila, pag meron kaming lakad, pag sinabi kong aalis kami ng 9 a.m., 8:30 pa lang, nakapila na yung mga apo ko. Ayos na sila. Kasi, punto alas 9, aalis kami. Hindi ako nalilate. Yan ang natutuhan ko sa tatay ko. Hindi ako nalilate. So, disiplina ang kailangan makita ng bata. Anak, si Diane, kausapin mo ang anak mo kasi 12 anyos pa lang ito. Alam mo, ang bata ay parang computer. Kapag isinilang ang bata sa mundo, walang alam ang utak niyan. Walang laman ang utak. Para kang bumili ng computer, ng laptop, na merong hard drive. Pero pagtingin mo sa hard drive, OS lang yun nandun. Wala pang data. Ganyan ang mga bata. Kung anong i-feed mo sa mga bata, yun ang papasok sa utak niyan. Okay? Kapag medyo nagloloko, may diferensya ang BIOS, kailangan i-check natin. Di ba? Okay. I-correct natin lahat. 12 anyos pa lang ang anak mo, at huwag mong payaan na kainin ka ng anak mo. Ipaliwanag mo sa kanya whether you like it or not. Hindi natin makukuha na makagawa ng tatay para sa'yo kasi hindi ginagawa ang tatay. Ang bata ginagawa, ang tatay hindi ginagawa. Nagkakaroon ng tatay o ng asawa kapag nagmamahalan ng dalawa. Now, indikasyon lamang ito, Diane, na naghahanap ng father figure ang iyong anak. Yung father figure po pwede mong palitan kung makikita niya na ikaw ay stern sa mga decisions mo na parang tatay. This is an indication na naghahanap ang anak mo ng father figure sa inyong pamilya. Dapat lang ipaliwanag mo sa kanya na gustuhin mo man, hindi ka po pwedeng maghubad ng panty para kung kani-kaninong lalaki na lamang na po pwedeng maging tatay niya. Hindi ganun ang buhay natin. But let him realize that although wala siyang tatay, nandyan ka to understand him. Kasi minsan ang mga kabataan natin na mga lalaki, hindi masabi sa nanay, lalo na kung nandun sila sa puberty period, hindi masabi sa nanay, nanay, kailangan ko bang magpatuli? Anong nangyayari kung nagpapatuli ako? Sa mga single mothers na katulad mo, maliit pang bata, kailangang ma-realize ng mga anak ninyo na pwede silang mag-open up sa inyo kahit babae kayo dahil nanay kayo at naiintindihan niyo yan. Indikasyon niya na ang anak mo ay naghahanap ng father figure, pero dapat ding matutuhan niya na ang hinihingi niya ay hindi naibibigay ng genie. Nakukuha ka ng isang lamp at kikiskisin mo yung lamp, lalabas yung kanyang hinihiling. No, that's not the reality of life. Kailangan maunawaan niya yun. At
ito ay, it might take quite some time for him to understand, pero kaya mong ipaliwanag sa kanya. Huwag mong susukuan kasi dalawa lang kayo. At hindi ito magiging magandang dahilan, hindi ito magiging dahilan para magmadali ka na kumuha ka ng isang lalaki na matatawag na tatay ng iyong anak. I mean, napakadaling kumuha ng lalaki. Pakita ka lang kay Brother June, labas mo lang yung hita mong ganyan. Nung kabataan ko, baka pinatulang kita. Magkakatatay ka agad yung anak mo. Pero sa ngayon, itong mga panahon na ito, na ako'y 74 anyos na, ang matigas lang sa akin muka at saka ang tuhod. Ang tuhod nga bumibigay na eh. Mukha na lang ang matigas sa akin. Di ba? So, hindi na rin po pwede. Mahalaga lamang dyan, maunawaan niya na hindi ganun kadali yung kanyang hinihingi. Kahit sumulat siya kay Santa Claus, hindi maibibigay ni Santa Claus yan. No? In time, maaaring pagdating ng panahon kapag ikaw ay na-in love at nakakita ng isang lalaking willing na tanggapin kayo mag-ina, baka matupad. But in the meantime, ang mahalaga ay maunawaan niya na hindi ka bumibili sa grocery o sa hardware ng asawa para maging tatay. Ipaliwanag mo ito at buuin mo ang komunikasyon ninyong mag-ina dahil nagpapakita lamang ng kakulangan ng komunikasyon ang ipinakikitang ugali ng iyong anak. Sa pag-aaral mo na ayaw ng iyong anak, this is one thing that you too needs to be determined sa paggawa ng desisyon. Hindi po pwedeng sumakay ka dun sa sinasabi ng anak mo na ikinahihiya ka niya dahil adult ka na, nakasuot ka pa ng uniforme. Paliwanag mo sa kanya yan na maraming tao ang kahit matanda na ay nangangarap na at least makapagtapos ng high school. Kung wala ka mong pangarap na makapagtapos ng kolehiyo, ikaw ang gagawa ng desisyon. It is not your child. At nakita mo na ang desisyon ng anak mo ay wala sa hulog. Bakit ka papayag? Ipaliwanag mo sa kanya na ikaw man bilang isang individual ay may pangarap na at least humarap sa salamin at masabing nakapagtapos ako ng high school. Ipakita mo sa anak mo at ipaliwanag mo ang kahalagahan ng edukasyon na kahit na matanda, kung may pagkakataon ay makapagtapos ng high school o ng pag-aaral sa kolehiyo. Ang ginagawang demand ng mga anak mo ay indikasyon lamang na siya ay immature pa. What do you expect? He's only 12 years old. Immature pa ang anak mo at dito papasok ang magandang pagpapaliwanag ng isang magulang. Abangan niyo po ang opinyon ni Sugar ng Pampanga na bihirang tumawag at tatawag lamang kapag medyo ang problema na kinakaharap ay mabigat at sensitibo sa pagbabalik ng programang Dr. Love. Alas 11 ng gabi. 8 ng gabi. Wala na. Tapos ang programa natin. Mag-enjoy po kayo this coming weekend at magkita-kita tayo bukas sa Antipolo City. And of course, sa Monday afternoon sa face-to-face sa TV5 alas 4 ng hapon. Sana po ay naging makabuluhan ang 2 oras ng ating pagsasama sa ngalan ng buong production staff sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, Miss Cherry Baile, ang ating operations manager, producers Jen Morales and Mike Santillan, Direct Sheikh Mamaril, Rome Ortigas, Jairian Manipon, and si Weng Carpio, ang ating TOC switcher. Maraming salamat po sa inyo. Ito po si Brother June Banag, OP,
Hanggang sa Lunes, magandang gabi. Maraming salamat. Shabbat Shalom.